Servants of the Lord. Servants of the Lord. The Blessed Mother said, usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Mga igsoon, kumusta niyata sa atong tulamanon, katinawan sa pagtuong katoliko. Atong sukaranan nini ang gingon sa kinaadman, non potis isi diuturnum, cui non subis veritas. Way pangatarungan nga mulungtad, kung waas kamaturan ni pasukan. Hinungdan nga ang Diyos mo kamaturan, ang pulong sa Diyos kamaturan, ug mo ni nga atong sukaranan sa kaluwasan. Matod pa ni Jesus, kung gusto mong magpabilin nga mahimo akong tinunan, pabilin mo sa akong mga pulong. Kaya nga akong pulong kamatuuran o ang kamatuuran makaluwas kaninyo. San Juan 8, 31, 32. Nagadapit kami kaninyo mga igsoon ng atong tulamanon, mga atong katinawan sa pagtuong katoliko. Enlightenment of our faith, Catholic faith. Niya atong pasalamat sa atong gamahan ng Diyos, Yahweh Yahshua Ruah. Yahweh ang Diyos Amahan, Yahshua of Jesus, the Son of God, the Holy Spirit, Paraklito. O nagpasalamat sa ta sa atong mga kadagkuan simbahan, atong Santo Papa, Pope Francis, nga kanunay nagpuyo sa pagtukaw, pagampo, ug pagpangita sa kayusahan sa kalinaw. Nato sang Arsobispo sa Sugbo, iyang Ekscelensya Jose Serafia Palma, iya mga kauban nga mga obispo, mga pare, ato mga pagyukbo kanila silang mahalarong kinabuhi. Ato sa salamat ni Brad Dodong Lemsoa, nga atong panguho sa Cebu Catholic Television Network, na iyang sukad pagsugod sa CCTN, iyang giabaga, yantos nga mapadayon tahangton na improve yung suwag ta pagka-digital. O mayabot na atong Sibyas, lain-laing dapit sa kalibutan. Unya ato sa pasalamat sa mahal nga inahan, mahal nga birhen nga kanunay nag-ampo sa Dios alang kanato. San Jose nga atong pagayoon panabang gikan ni San Jose dili balibaran sa Ginoo. Ug ato sa mga Catholic faithful, ang mga laiko na dili pare nga mo'y mayoriya sa populasyon sa atong simbahan. Mga 10% ra ang clergy, mga pare, mga obispo o sa Santo Papa. Karon ato sang pasalamat ug dungog nga niya tay mga salmot sa atong tulamanon. Si Brad Rudy Racasa usas na ilang tig sambog og tig tan-aw unsay nagkasumpaki sa Biblia. Aron iyang iyagyag sa publiko nga atong tulamanon, ngita siya kasayuran. Nya sa John Purka usas mga sharer sa Catholic faith. Nya dita maglangan ato na yung tagdon si Brad Rudy Racasa, ang atong tigsangka sa mga puong mabasa sa kasulatan. Brad Rudy Racasa. Daghang salamat, Brad Sok, ug sa tanan natong mga televiewers, mayong hapon, kutog sa maabot ni imong Sibya, labi na gyud diha sa
Bamboo Village, Basak Pardo, Cebu City, nila ni P. Villamor, Roberto Bacole, o ni Evelyn Racasa. Maayong paglantaw kanatong tanan. Karon Bradsok, aritas kasulatan sa 1 Corinto 5, tudling 5. You are to hand this man over to Satan, for his body to be destroyed, so that his spirit may be saved in the day of the Lord. Itugyan kining tawhana kang Satanas, aron laglagon ang iyang lawas, ug ang iyang espiritu maluwas unya sa pagbalik sa Ginoo. Sa Episodio 8, sa maayong balita Biblia nagkanayon, for it is by God's grace that you have been saved through faith. It is not the result of your efforts, but God's gift. Episo 2:8, klaro ug tin-aw kayo nga pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundi gasa sa Dios. Sa Santiago 2:24, busa nakita ninyo nga ang usa ka tawo isipon sa Dios nga matarong tungod sa iyang mga buhat ug dili tungod sa pagtuo lamang. Santiago 2:24, klaro kayo nga dili tungod sa pagtuo lamang kundi pinaagi gyud sa buhat. Ang akong pangutana ani Bersog, Episodio 8 pinaagi man wa may buhat-buhat. Santiago 2:24 naa na say buhat. Paliw ko wa man ni magkasumpaki Bersog. Gusto gyud imong mga pakisusis Biblia Brad Rode kay kanan duha ka teksto nga imong gipadayag. Magalilibog og tan-aw na to nagkasinumpakiag they are contradictories. Unya masan imong gibasa ng 1 Corinto 5. Ya 5 nga tusutso nga dunay usa ka tawo nga nakapasubo kay sa Kristohanong katilingban. Kaya usa ka lalaki miilog sa asawa siyang amahan. Lagmitili ni kining inahan niya, tingali iyang amahan naminyo bagusam, so iyang asawa pero giilog sa iyang anak nga lalaki. So itugyan ng iyang lawas nga laglagon ni Satanas. Base na lang maluwas iyang kalag. So ang message ana nga kung makahimutag dagkong kasalanan sa Sirach 35:8, maghimutag dagkong kasalanan, mahitambog tas mga sakit o balatian. Pero dili tanang na sakit o nagantos. Kining dunay mga dagkong sa siho mga buutan kayo. Way giliatan iyang lawas, na dunot mga uod ng mga tagak siyang lawas. Buutan kayo. Apan kadtong iyang kasakit mo sa kasukdanan o pag aninaw, pagsusis Ginoo, unsa siya ka masaligon, unsa siya ka mapailubon. So kadtong ato imong gibasa brother sa to ka pahinumdom nga bobot nga to ang ampaks katarungan kung nga tong buhat na utan na kayo, ngilad na kayo, ang may nabo laglagon ta natong lawas. Tungod na lagmit mag-aguroy tas kasakit, mohangad na lang ta sa pagpangita o Diyos nga atong gituan mo tabang kanato. Labi nag ang tinuon ng Diyos. Yang sunod nga bahin sa imong na siklatan diya sa Biblia Brad Rudy nga ang Episodio 8 ito sunod nga naluwas kamo pinagi sa grasya tungod sa iyong pagtuo dili sa inyong mga buhat. Naluwas kamo pinagi sa grasya tungod sa iyong pagtuo dili sa inyong buhat. Ya, gi pandi sa nimo ang Santiago 2:24 nga antaw dili gyud pagkamatarongon gawas ko ng iyang pagtuo ubanan gayod sa mga buhat. So gusto kay na Brother Rudy. Muna na ata magsukad sa Episodio 8:9 nga naluwas kamo pinagi sa grasya tungod sa pagtuo dili sa buhat. O sa man ang cue ni ana nga dili ta magbuhat. Kanang pag-abot sa grasya. Kay sa libro sa Episo 1:7 nga tungod sa kamatayon ni Kristo ug tungod sa pagtubos niya sa atong mga sala pinagi siyang kamatayon, miabot ang grasya. Meaning wa ta makatampo bisag usa ka tuo sa singot
o buhat aron ang grasya nga nawa kanato may balik kanato. Only by the death of the Son of God, only that God, who's indefectible, is not changed to be God, not transformed to be a man, but added one nature to him, being human. Muna nga si Kristo namatay diya sa cross, ang iyang pagka-Diyos diha, pero maapektahis kamatayon, kay Diyos man siya. God's nature is indefectible, cannot be changed. O diha ang iyang lawas nga nagpasakit. So muna niabot na ito ang grasya. Pero sa diyang maabot na ito ang grasya, ang buhat, o pagtuo, banan Diyos buhat. Muna yung epekto sa grasya. Nga ang pagtuo, banan sa buhat. Nasa Tito 2:12. Nga kung nanaan na nato ang grasya, doon na tayo kalig-on, gika sa Diyos. Ganahan tang musukol, musupak sa tentasyon sa yawa. Kung naan na natong grasya, may bungta. Kay ganahan natang mutuman sa sugo, mao nay kalipay nato pagtuman sa sugo, o lasot, o magilad nato nga bation kung makasaa ta. So mo nang the power of grace that will strengthen us to fight against the demons. And there is a kind of power within that we really desire to do the will of God and to do our own will. Mo na ang buhat sa grasya. Buhat. San Pablo ningon yun. Panlimbasugi pagbuhat ang inyong kaluwasan. Panlimbasugi pagbuhat ang inyong kaluwasan. Uban ang kahadlok ug pagkurong. Muna mabasa na to sa Filipos 2:16. So kini na yung Biblia, dili nimo hata-hataon tan-aw niya kutob ra diha. Imog yung hugpungon ang ubang mga bahin sa Biblia. Kay basig malitag ka, nga kanang tekstuha magapos ka, nga dunay daylaing kahulugan. Faith without works is dead, matud pa Santiago. Ang pagtuong way buhat patay. So mo na mayong ninggi padayag ni Brad Rodi Arcasa. Unya wilangan ari sa ni Brad June Porca. Kaya salamat Brad Chok, mayong hapon, mayong BF, may buntag sa maabot aning programa sa CCTN, Channel 47. Labi na si Nulinggo, diya sa Mabulos, si Joseph Pares, kauban ni Monsignor Casarin, o sa mga parokyano, pangunuhan ni Padre Bini Tao, ang atong team moderator sa maong parokya. Nya diya po sa Marigondon, sa tanaw na to, labi na si Brad Romeo Danyo. So, ayong magkita gihapon ta ugma adlaw kay naatay panagtigom diha sa Chapel Mercado Basak sa Lapu-Lapu City, Barangay Basak. Ako mangutana Brad Chok, kini giingon nila nga superstitious belief nga magsukad kini sa Deuteronomio 18:10 ngadto 13 kining diwata ug kining Leviticus 20:27 nga naay babae o lalaki o babae nga mamarang manunglo uban pa. Unsa man ni ka tinuod Brad Chok nga ang daghan kuno ani mga tuliko man naghimo ni ani, unsa man ni ka tinuod nga mo hinugi simba nila kanang maong butang. So palihog ko ani patinaw Brad Chok kay nagtan-aw tong nangutana ani. Salamat kayo Brad John Porca og sa imong higala nga naminaw og lantaw nato. Salamat kayo. Nga dunay mga superstitious belief, mga pagtotoo, anang pagtotoo mo na nagtaw-taw. Yung kitag-taw-taw sumayan, dili na taong tinuod, scarecrow na kanang mga bugaw sa mga langgam nga mga on sa lugas sa humay diya sa atong mga kaumahan. So, deklaro ni Moises sa iyang panahon, gisigutan ni Brad John Porca ang Deuteronomio 18:10 ngadto 11. Nga dili makaplagan diya kaninyo. O dili ko gusto nga dunay may sakop ninyo nga mga diwatahan magpatutuo. Sabot ang mga diwatahan o pagpatutuo, nagtuo nga dunay nagkontrol sa atong kaumahan. Dunay nagkontrol sa pagtubo o pag harvest umayong pangani. Ug mao nang nagpuyo sa mga kakahuyan, di na makita, mga sinilhig nga espiritu. Mga espiritu nga mo kuyog sa Dios. Waasan mo kuyog siya pero di mo sugot ng Ginoo nga dunay neutral. You have to be partisan. Pili gyud ka sa Ginoo.
sa likwa iyawa. Unya samtang naa na sila sa mga kakahuyan di makita mo haladalaran sa mga tao. Mga pagpaso, pag-ihaw, mga manok nga sahay kulor itom kayo o kulor ba puti nya ihalad na nya way asin. Yato sila magsimba-simba, magyaw-yaw, yan ang mga dili makita. Suko ang Ginoo niya, mga bubo ang Ginoo niya na. Nya katong magahimos pagpanghimad ang atong destiny o kapalaran atong tanawan sa nga badli sa atong paad kay matultulan diha sa padung ang kauswagan o kaalaot ba. So mga diwata-diwata, dili kay diwata-diwata, tinuod ginang diwata. Unya mo na nga atong masaligan nga kanunay naguban ka nato. Umutabang sa itong kalisdanan na sa Salmo 34:19 nga ang Diyos kanunay naguban sa mga matarong. O ang mga matarong dunay kalisdanan, ang mga matarong dunay kasakit, pero dili ko sila biyaan. Kaya ako mag-amumag mutabang kanila. Muna dili tabias Ginoo, ayaw pagsaligan ng mga diwata-diwata. Kunay buhato na to, mao nga itong mga premesyas pasalamat, ato simbahan, muhalad ta og mga salapi ba ang ihatag sa mga pobre o itabang sa mga proyekto nga maayo sa simbahan o maghalad ta santos nga misa. Muna ang ngayon na itong buhaton. Superstitious belief, ningon ng Diyos ayaw pagtugot nga dunay mga taong magpasakop sa inyong grupo. Isalikway na. Kay laglagon ko ng tawhana nga naulipon sa mga diwata. So muna nga tayan ta na daghan nato nagpabilin paghihapon nga mga Katoliko pero katuo muliko. Primero liko bunyagra, kaduha pagkasal katuo ato na sa sementeryo. Kanalan subsubta sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Moy pong sa atong Ginoo, subsubta sa pagpaminaw sa mga pulong sa Dios ug pagtuon sa mga pulong sa kasulatan. Kay matod ba ni Jesus daghang nga sayop, daghang mga taong nahulog sa kapildihan tungod sa kakulang silang kahibalo sa kasulatan. Yan sa San Mateo 22:29. Muna atong tubag sa pangutana ni Brad John Porca, balik sa tani Brad Brody Recasa. Salamat sa ikaduhang higayon, Bradsok. O buditso lang ko sa kasulatan, Bradsok, din sa Salmo 83:18. May they know that you alone are the Lord, supreme ruler over all the earth. Masayran unta nila nga ikaw lamang, O Yahweh, ang labing gamhanan sa tibuok kalibutan. Salmos 83:18, klaro kayo nga masayran unta nila ang kini si Yahweh, labing gamhanan sa tibuok kalibutan. Sa Juan 15:12, my commandments is this, love one another just as I love you. Kini maong ako nga sugo, paghigugmaay kamo, sama nga ako nahigugma kaninyo. Juan 15:12, klaro kayo ang sugo sa Ginoo, love one another. Sa Santiago 2:19, sa maayong balita Biblia nagkanayon, nagtuo ka nga usaray Dios, maayo ka na. Apan ang mga demonyo nagtuo usab ni ana og nagkurog sa kahadlok. Santiago 2:19, ang mga demonyo kun kuning mga yawa nagkurog sa kahadlok. Akong pangutana ani Bradsok, ato ba ning sabton Bradsok nga ang yawa nahadlok na ni Ginoo? Paleho kuno kog patinaw ani Bradsok, ang yawa ora mag nahadlok na mo ginis Ginoo. Salamat kay Brad Brody sa mga teksto sa balaang tudling sa libro sagrado, Holy Scripture. Imong gikutlo ang Salmos 83:18. Ang nagdapit si salmista dapit nga David nga nagingon nga ilho nato nga Ginoo mong labing labaw sa tanan. Magagahom sa tanan ug labing hataas sa tanan. So usan ni ka hagit nato kay napamay daghan nga tawo nga nagsandig og laing gahom dili na sa Dios. Sandig ba sa gahom sa ilang salapi, sa ilang name influence, so sa ilabang mga kagahuman tungod kay daghan sila mga kasunaluhan o mga kaanib silang tuyo. So kanang tanan nadara. Natong labing taas o labing halangdon o dili gyud musibog sa pagpanalipod kanato Yahweh, the God and the highest Almighty. Unya gi kutlo sa ni Brad Rudy ang San Juan 15:12.
Ngani yung Kristo naghatag ko ninyo bagong sugo, bagong balaod, nga maghigugmaay kamo usag-usa ingon nga kung nahigugma ka ninyo. Love one another as I do love you. Kaya ganito sa balaod ni Moises, higugma ang imong isigataw sama sa paghigugma sa imong kugalingon. Pero sa hiwa man tayo gugmas ng kugalingon. Kay magpapatik ta nga sa Leviticus 19:28-29, ayaw patiki, ayaw butangig tato inyong lawas. Nya sobra ang pagkatuog, wanay trabaho, nya sobrang pag-inom, maghubog. So daghang kayo ang mga nahimong higot nga dili ta makatangtang aron masubay nato ang husto ang tangadalan sa Ginoo. Nya ang walahing tekstong giisgutan Brad Rudy nga kung nagatuo ka nga usara ang Dios, hustong imong pagtuo. Kaya bisan gani ang mga demonyo nigtuog Dios nagkurog pa gani. Nya kita tuo taw man nato pagkapinig kurog. Wala nga sa makay buot pasabot nini nga bisan gani ang mga demonyo tuo mag-Ginoo. Kurog pa gani. Ang mensahe diya mao nga usara gyud diferensya nga kita gustong mo alagad sa Ginoo. Ayawa mituo sa Ginoo pero dili sige siya gusto mo alagad. Niyo siya non serviam domini. I will not serve you, O Lord. Di ko mo alagad kanimo. Pero matuo siya lang siya. Mao nga kinahanglan nga atong pagtuo ubanan nato sa pagtuon sa pagtulon na sa Ginoo. Munay pong ni Propeta Isaiah 5:6 nga daghan sa kong katawhan matud sa Dios nangasalaag kay kulang sa kaybalo sa pulong sa Dios. So tuon tas pulong sa Ginoo. Puy-an nato sa tong kinabuhi. Maglikay ta sa okasyon sa sala. Mao na panumdum sa Ginoo sa tong kinabuhi nga magpabilin nga sinapwang siyang bukton. Pero magambak tas bukton sa Ginoo tuay laing musao nato. Mga maluming nga mga bukton, mga malulot o mga mata, mga instrumento siyawa, mga daga nga way practice. Pero we shall not condemn these young women subjected to somewhat slavery of Satan. We shall pray and pray for them. So muna nga ito ikatubag sa pangutana ni Brad Rudy. Balik tanin mo Brad John, sige na pagkipangutana. Nakulay bugutan na Brad Chok, kining pulong apostasiya, mabasa nato ni Judas 1:4 ug sa Isaiah 5:13. Kung sa maibot pasabot ni Brad Chok nga gisalik kay si Jesus unya ang tinuuhan, kung sa ni ka peligro ning mga apostasiya. Judas 1:4 unya Isaiah 5:13 ug na Usias nalitok naman to nimong 4:6. Kining apostasiya sa kinatsila. Mo ni ang pagkahulog sa tao nagikan unta nga siya nakadawat sa mga timaan sa kahayag sa Dios pinagi sa lamdag sa Espiritu Santo pagtuon sa balang kasulatan. Unya nasayod na siya sa mga doktrina Kristiyana, Catholic teachings, doctrines about faith. Unya mukalit og tuyok siya padung sa kalibutanon, padung sa sayop nga panudlo. Nya natanggal o nataktak na niya ang iyang debosyon sa pagampo, niya mahalaron nga pagsimba sa adlaw sa Ginoo, niya ang pag-alagad sa mga kabos, niya ang paghalad sa iyang pamilya sa matagutlo, nihunong na. So he really betrayed his faith para sa 1 Timoteo 5:12. Atong mitalikod sa iyang pagtuo, iyang unang pagtuo, mahukman siya sa silot. Muna nga apostasiya. Muna nga God forbid nga di ta mahug niya na subsubta sa atong pag-practice sa pagpaubos. Nga doon yung pangutana, pagpaubos ba Bradsok, nga doon na may mga Catholic faith defender nga mo deal with discussion of some priests. Na depende. Kung natong pagsupak-supak pare personal, daw ta ng tuyo, gawaan ta.
na nasa balaan kasulatan sa awit 4:16 nga nagahimo sa mga pagpasalaag, nagahimo sa pagtalikod sa Dios, nagahimo sa pag supil sa pare gabanta. Pero kung mo deal ta with a discussion about what is dogma, and we discuss with them with our own conviction, without pride, without somewhat arrogance dealing with them, that's good. Nahitabo na ni Martin Luther, ni Dr. Eck, nga si Martin Luther ningon ang Biblia lamang, pagtuo lamang, luwas ng tanan. Isa tuo lang ta. So naisangka si Dr. Eck sa kalayman. Batok ni Martin Luther mo sa kabantugang orador, bantugang teologo. Napildi si Martin Luther. It was not by malicious intent of Dr. Eck, but to look into the teachings, the words of God. O dili na ngilad kon ni kaso makatagbo tagpare nga mulikoy na sa dogma. Salamat kayo Brad Rudy, salamat kayo Brad John nya ato sang lantaon kining manungdanon kay mga paybaw. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Ngayon balik ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. May panultihon nel bulitom ni si precognitum. Kadili kita makahigugma sa katinuan sa kapagtuong wa tay kay bao. Mao na nga gidasig ta sa atong magtutudlo si Jesus, pabilin kamo sa akong nga pulong. Kung gusto kamo nga mahimo akong tinuod nga tinun-an, may bawo mo sa kamatuuran o kamatuuran makaluwas ninyo. Sa Juan 8, 31-32. Pabilin kamo sa akong nga pulong. Sa Juan 3:24 mingon sad si Jesus, ang akong mga sinugo mailhan ninyo kay sila maggawali sa mga pulong sa Dios. Magapaambit sa mga pulong sa Dios. Ilang mga hunahuna nga tawhanon ilang i-sumiter, ilang ipailawom sa mga pulong sa Dios. Kay sa makadaghan Roma 3:4 makadaghan ang tao masayop, ang tao mahimong bakakon. Pero ang Dios kanunay maminatudon. Sa Christian Community Bible Binisaya, Cebuano, sa Sirach 3:34, nagiyon nga ang labing hataas sa tanang kaalam o kaybaw maong pulong sa Dios. Sirach 3:38. Ang labing hataas sa tanang kaybaw maong pulong sa Dios, labing halangdon sa tanang kinahanglan.
Manang gusto ta nga makadawat sa balaang kaalam, mapabsanong kinabuhi, naata sa pagbasa, pagtuon, pagpailawom sa pulong sa Diyos. Uban na to si George Torrepil, sa mga sharers na to sa Catholic faith, mapailubon o kanunay maminaw sa mga kaigsunan na to nga mo yagyag sa mga nagkalilain nga pagtuo nga iyang hatagan o gigosan nga respeto paminaw kanila. Nya sa akong tuo diya si Carlo Badinas sa mga sharers sa Catholic Charismatic Youth Groups. Mao na nga ngaysan natong paminawon sa mga kalihukan o sa mga pangutana sa mga batanon. Unahon na to si Brad Carlo Badinas. Dagang salamat Bradso kung mayong adlaw, mayong gabi agad sa maabtan nining atong tulmanon ang katinawan sa pagtuong Katoliko dinilang makita nato sa sitiin. Sa di pa ko mangutana Bradso, greetings nako kanunay sa among kuraparoko kaniadto si Father Anthony Murillo ug labi na gayud ni Brad Michael Cabunilas ug ni Brad Mario Agbo sa taga Cordoba. Mayong pagtan-aw kanaton tanan. Bradso, kay nagsugod magjuta sa gitawag nato og Kwaresma Bradso, nga diin maghandom ang atong simbahan nga Katoliko sa mga kasakitan, kamatayon ug pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini gitawag nato og Holy Week. Ang akong pangutana Bradso, dunay pangutana Bradso nga ngano nga ang atong simbahan nga Katoliko magsaulog sa gitawag anig Paschal Mystery Bradso, kining Pasko sa pagkabanhaw, ngano mag-usab-usab maning pagsaulog na to Bradso, usahay Marso, usahay Abril. Dili parehas bitaw Bradso sa Disyembre 25 kay permanente jud, pero ngano ang Pasko sa pagkabanhaw Bradso, usab-usab man siya Bradso. Unsa may rason sa atong simbahan nganong pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw mausab-usab man Bradso? Palihog ko pagpatinaw Bradso. Kining Passover nga na to Paskowa sa kinat sila. Ang binisaya gyud ang anghels kamatayon. Mosaylo sa balay nga dunay gihumod nga dugo sa nating karnero. Ug kadtong mga pultahan dito sa Ehipto nga way gipahen nga dugo sa pultahan, mga panimalay sa mga Ehiptohanon nga dili nila malikayan ang kamatayon sa kamagwangan ilang anak. O kadtong gisaulog sa mga Hudiyo sa bulan sa Nisan, Pitsa 14 niya, takdol ang buwan. Nga mo sa paglayas nila si Ehipto, niya providentially ang hayag sa buwan, nagdanag nila. Tungod kay ang disyerto dili man always plain land. Doon ay mga lawom kayong lugot, doon na sa mga tungason nga bukid-bukid. Niya kanang mga lugot nga di mo makita, lagmit mga hagbong, tagpila na ka metros ang ilan mo, hindi na makasaka ang tao. Kamatayon na gyud. Mao na ilang handumanan. Unang buwan sa Hudiyo Nisan, Pitsa 14 nasa Ezekiel 45:21. Nga gisaulog nila ang Pasko, Passover sa bulan sa Nisan, Pitsa 14. Takdol ang buwan. Ya, sa atong kalendaryo kanang Nisan gitabangag duha ka buwan. Ang Marso 15 nga to sa 30 o Abril 1 nga to sa 15. 30 dias yapon. So nga tong simbahan kon musaulog na sa Passover, Pasko sa pagsaylo sa anghels kamatayon. Nga providentially and intentionally was observed also by Christ. Nana sa San Mateo 26. Nga gisugo ni Jesus ang iyang mga tinunan. Magpagandam. So sa kalawak, dito nila sa uluga ang Passover. So pag sa ulog ni Kristo sa Passover ni San, ya Pitsa 14, ang Huwebes mo'y pagsugod niya pagtukod sa Santos nga Mesa. Nagitudloan niya mga tinunan, human muwali sa puong sa Ginoo, maong pagkonsagrar sa panog bino, nga mahimong lawas ug dugo ni Kristo. Mao na ang kipasabot, lawas ug dugo ni Kristo. So lawas ug dugo ni Kristo, di man nga ang Dios way lawas way dugo. So saya ng pagkatao ni Kristo nga gitimplahan sa pagka-Dios. When that becomes a sacrament. And sacrament is holy.
Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik din. Dili sabton nga kanang namatay ang Dios. Kanang mabanhaw ang Dios. Ang Dios banhaw ni mong di na mamatay. Niya ang mubalik dinhi. Mana nga ang Kristo namatay, Kristo nabanhaw, ang Kristo mubalik ani. So ang atong ikapaambit sa tubag meaning pangutana ni Brad Carlo mao ni nga unsaon pagpangita sa kining Pasko sa pagkabanhaw. Ang pagpangita na sa simbahan, the cycle of the church calendar, pangitaon ning sa duha ka buwan. Ang Pebrero 4 o Marso 11. Pebrero 4 o Marso 11, pangitaon hay ning Miyerkules. Nga ka 40 ka adlaw ana, di lang isipon ang mga Sabadog Domingo sa buwan. Ay ka 40 ka adlaw na Domingo niya takdol. Ana sa ulog simbahan ang nganlan nato Passover. Paghandom sa pagsaulog ni Kristo sa katapusang panihapon. Monday, Thursday, mandukari sa ito pagkaon sa lawas ug dugo ni Kristo nga naa sa diyang pagka-Diyos. So, mo na hinungdan nga magkausab-usab. Nga pangitaon gika sa Miyerkules Subadles, ang ika 40 ka adlaw, dili ipon ang mga weekdays, dili ipon ang Sabado ug Domingo, dili ipon ang Sabado ug Domingo, weekdays ipon. Nga ika 40 ka adlaw takdol, haya ka buwan. Mo na nga, kung imong tanawon gika sa Miyerkules Subadles, di na ipon ang Sabado ug Domingo, ika around that 40 ka adlaw, na di ang Domingo sa pagkabanhaw. So mo sab-usab kay gitabangan lagi ang atong buwan, ang buwan sa mga Hudiyo Nisan, gitabangan nato duha ka buwan, katunga sa Marso, katunga sa Abril. So mo na magpuli-puli lang ang Pasko sa pagkabanhaw either in March or in April. So that is the reason why nga ang pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw dili fix, dili sama sa Pasko sa pagkatao na Domingo gyud. Disyembre 25 gyud. Kanang Pasko sa pagkabanhaw mo usab-usab diya sa duha ka buwan, March o April. Mo ra rason. Mo na nga ito'y katubag pas pangutana sa atong pinanggahigala niya apot sa na ato kauban si Brad Alexander Tanggapan nga doon na siya pangutana pero minaw sa tani Brad George Torrefel. Daghang salamat Brad Sok. Mayang hapon kanimo nya, mayang hapon katong tanan, ilabi na sa ato mga televiewers nga kanunay nagsunod niya tong programa, atong mga online viewers. Nya sa dili pa ako daing greetings diya sa Paknaan, Mandawi City, sila si Brad Christopher Andrino ug si Brad Vicente Inting Badal nga lumad nga taga Kalituban nga naa karon nagpuyo sa Paknaan, Mandawi City. Nga si Dung Alianik sa Katarman, Liloan, Cebu nga kanunay sad nga nagsunod niya tong programa. Ang akong pangutan na Bersok, akong ipasok ka diri sa Pinadayag DC City. O chapter na siya Bersok nya katong nagisgot sa kababay bitaw Bersok nga bigaon. Nga kining moong babae Bersok, naglingkod ni siya sa katubigan. Nya kining babae doon na siya imarka sa agtang ang Babylonia, ang babaeng bigaon nga mao'y enhance tanang kakailaran sa tibok kalibutan. Nya kining moong babae Bersok naglingkod ni sa katubigan niya matud pa sa 2 Corinto 11:5 nga ang babae da Bersok nagkahulugan og iglesia. Sa kuno ang babae nagkahulugan og iglesia. Unya sa Pinadayag DC City 15 Bersok kadang katubigan nga gipasabot nga gilingkuran sa babae nagkahulugan na siya katawhan o mga nasod. Nya tukma gyud sa Iglesia Katolika Bersok kay ang Iglesia Katolika sa tanan nga iglesia, ang iglesia ra mao'y naas tanang mga nasod kun Katolika universal alang sa tanang kanasuran. So haom jud kay Bersok nga ang babae iglesia unya naglingkod sa katubigan universal Catholic alang sa tanang kanasuran. Matud pa nila unya Bersok kining moong babae Bersok nagkabayo ni siya sa usa ka mananap nga mapintas nga kining moong mananap dunay 7 ka ulo ug napo kasungay. Nya kini ra bang 7 ka ulo Bersok sa DC City 9 Bersok giklaro dito San Juan nga kining 7 ka ulo nagkahulugan na siya 7 ka bukid. Unya sa maong libro Bersok sa kanang gitawag og Modern Time and the Living Past page 201 nag-ingon dito Bersok nga ang Roma lang ang bugtong syudad
sa tibuok kalibutan nga dunay 7 ka bukid. Unsa kuno ang Roma mao'y bugtong syudad sa tibuok kalibutan nga dunay 7 ka bukid. Mauni siya ang katong 7 ka sungay di naglingkod ang maong babae nga matod pa sa 2 Corinto 11:5 iglesia. Unya brasok matod pa sa tong mga igsuon nga dili katoliko nga matod pa nila nga ang iglesia katolika gyud ang katumanan ni ini. Kay gani sa tanan tibuok kalibutan ang Roma man mo dunay 7 ka bukid unya giklaro po na ni San Pedro sa 1 Pedro 5:13 brasok matud pa sa iyang sulat dito nga naghisgot og Babilonia nya wala na matong Babilonia nya klaro kay sa footnote sa Katoliko nga ang Babilonia nga mao ang Roma na sa 1 Pedro 5:13. Sumuo na brasok matud pa nila ilang gi-compute ilang gipahaom gyud nga ang iglesia gyud Katolika may gipasabot sa kababaye nga bigaon kay nagkahulugan og iglesia unya naglingkod sa katubigan alang sa tanang mga nasod kon Katolika unya 7 pa jud ka bukid nga nagkahulugan nga mao to ang 7 ka sungay sa mapintas nga mananap nga mao ang Roma. So palihog kog pagpatin-aw ni brasok kay mao ra ba ni ang ilahang ipahid ngadto sa iglesia Katolika nga mao kuno ang katumanan nining babaye nga bigaon nga inahans tanang kangilaran sa tibuok kalibutan. Palihog kog pagpatin-aw brasok kung mao ba gyud ni ang ipasabot ang iglesia Katolika bigyo brasok. Daghang salamat. Nga to katubag na dili na tukma o dili na mao. Kay kung nato basahon sa Biblia, kanang usa ka babae naila sa kahugawan sa kinabuhi, usa ka nagpakaylap sa dawtang mga buhat, nga gipakasama sa ka babae nga nagsakay sa ka mananap nga dunay 7 ka uo o napo ka sungay. Nga sungay nagpasabot sa mga hari. Ang 7 ka uo mo ng 7 mountains. The only city of the world which has 7 mountains is Rome. Rome na. Pero dili na ang Iglesia Katolika. Kaya ang description of that woman naghari sa tanang mga hari sa Yuta. No trace of history nga the church became the conquerors of the kingdoms or considered as the Lord of Lords or King of Kings among many kings of the world. Wala. Only the empire has had that. Ang imperyo ng Romano mo nagahimo niya na. Niya itong masahon sa pinadayag 17-18 may tungkol nining babayana. Og ang babaeng imong nakita maong dakong syudad nga naghari ibabaw sa mga hari sa yuta. So, ang babae di ay mo ni dakong syudad, meaning the empire of Rome. Nga daghang kay mga harian sa kalibutan, mga nasod sa kalibutan nga ubos sa pagmando sa Imperyo Romano. Ya og nahibaw sila sa kasaysayan sa tuig 64-68. They know that in history, world history. Makita nimo nga dili gyud ang Iglesia Katolika mo katumanan. Kay ang imperyo nagmando nga ang tanang mituo ni Kristo nagwales nga ni Kristo patay. Doon ay nagkalalaing kamatayon nga lang imponer sa mga Kristiyanos. Putlan sa ulo pinagi sa espada sa gladiator. Ang uban ipakaon sa mga leon nga nagpuasa tagpila ka buwan. Ang uban ilansang sa krus nga buhi. Ang uban sunugon aron mahimong suga ni Nero siyang kalingawan magabi sa dakong arena. Thousands of Catholic Christians. Wapay Protestante niya to. Wapay mga born again kaniya to as a religion. Pulos pagit Katoliko. Muna nga makita na to ang kabayanihon sa Iglesia Katolika. Muna ingon San Pablo, nagapasalamat ako sa Dios sa imaya ug sa dungog nga akong nabati og nasayran. Nga kamong taga Roma, ang inyong pagtuoy gamantala sa tibuok kalibutan. Your faith in Rome shall be propagated throughout the world because of the martyrdoms with the fruits of the blood of Jesus Christ. Kay naman mabanhaw sa Kristo niya to. So magalilisan kayo, it was really the Catholic Church in Rome was persecuted. Thousands of innocent young men, old and children died as martyrs. Yan konselo di bubo nila kay bispira silang kamatayon mapakita si Jesus
Nagpakita si Jesus sa bayhon nga nabanaw na siya. Hayag kayo. Ug nagpahiyom og nagasa, do not be afraid. Ayaw kadluking magapatay sa lawas. Dili makapatay sa inyong kalag. Kadluki ang Dios nga makatambog sa inyong kalag ngadto sa impierno human sa kamatayon. Hilipay kay sila. Ug sa puong sa Ginoo naghatag lag kaisog. Gatag nila kaway kahadlok sa unsa ka bangis ug sakit nga usap-usapon kasliyon nga gigutom. Thousands of thousands. Manang dili na may tabo nga ang Iglesia Katolika mo ikatumana. That is reverse psychology of mga non-Catholic pastors and quoted at text 17 verses 5 to 9 nga dili na ang ipasabot ang Iglesia Katolika. Imong basahon ana nasa kining Pinadiyag 17 versikulo 18. Tinuod na ang tubig nagkahulugan og katawhan. Nya ang iglesia nagpasabot sa kababae. Pero dili na sabton nga mong babae diya ang gisgutan mao Iglesia Katolika. Plainly, clearly, the description goes to a woman, which is the city or empire of Rome. Na sa Pinadiyag 17 versikulo 18. Manang inon na lang nato sa gisulti pa ni San Judas Tadeo sa Judas Tadeo kapitulo 1:10. Damnon quod non intelligent. Damnon quod non intelligent sa kanaka Latin proverbs nga naghulugan nga sayon sa taong pagpasipala o pagamong-among sa mga butang nga wa nila masayre. Sayon sa katao ang pagpasipala o pagamong-among sa butang nga wa nila masayre. Usa basa sa Biblia nga ilang gitumong mo Iglesia Katolika dili di ay it was the empire, the city of Rome. The woman is the city of Rome, or the empire of Rome. Ang Roma, mora ang siyudad sa kalibutan, kadunay 7 ka bukid. So, muna ang atong ikatubag sa pangutana nga, please, live through your book of history. The year 64-68 in Rome. And you will come across the terrible, bloody persecutions done by Nero against the Catholic Church, against the Catholic faithful. Mara kung mangita kasaysayan tingali matapos na lang kalibutan, di ta kakita og usa ka syudad pundok sa libo-kalibong mga Kristohanong Katoliko nga gipamatay. None at all. You cannot find a nation in Russia or China gadaghang kay mga Katolikong gipamatay, pero dili ka tinigsip lang na sila. Abo-habo gamay ra kayong ilang na makita kaysa nangamatay dito sa Roma nga mga Katoliko tungos pagtuong Katolikan. Igsoon, salamat kay ta sa atong mga igsoon nga di pa manitay ka uban nga diyot na itong lintis yung tanaw niyo. Sinjas nga itong amigo. Yan si Brad Alex sa tanggapan. Salamat mga igsoon, Brad. Maayong hapon, Brad Sok. Ban mga igsoon nila. Labing na akong mga pamilya, tanggapan sa pamilya. Yang ni Jaime, Brad Sanako, si Dodo Kidapundan, Tagaliluan, salamat may hapon. Arita sa pagtulunan Badsok, duha kadagkong importante sa sugo mao ang gugma. Ato mabasa sa Mateo 22, 37 nga 40. Sa 40, si Jesus mitubag, higugma ang Ginoo ang imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag o sa tibok mong hunahuna. Sa 38, kining ang labing dako, ang labing importante sa sugo. Sa Galacia 5:14, ang tibuok balaod na tingob sa usa lamang kasugo. Higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kagulingon. Bradsok, palihog ko og pasabot aning duha ka sugo labing importante. Sa Galacia 5:14, natingob lamang sa usa lang kasugo. Asa may sakto ani kaning usa natingob la usa so kining duha. Palihog ko Bradsok. Pareho rin sa itong kamot, no? Napuo mo na ka mga fingers o tudlo na to. Kung imo nang kumuon, duhara kayo mo makita. Duhara. Pero sa suda na napuo ka mga tudlo na to. Muna ka nang paghigugma sa Diyos labahos tanan, o paghigugma sa imong sikatawa sama sa imong gugalingon, natingob ang tanang mga sugo. Kaya kung may gugma ta sa Diyos, mangita kitag paagi, Salmos 116:12 unsa kaha nga kung makita og mga paagi mga buhat
nga makabawas ko sa Dios sa iyang kaayo kanato. Nel and nothing. Di ka kakita bisan unsang sakripisyo halad nga makaingon ta nakapasalamat ta sa Dios. Only God sees the soul. Only the love, really, ang paghigugma. Nga ganahan ta mo alagad sa Ginoo, ganahan ta mo simba. No matter, no money at all compensating us. We voluntarily do to please the Lord. We are not expecting sweldo o suhol. That is really love. Love for Him. Dili kay ganahan ta mo serbisyo kay natay igsuhol, natay dako-dakong madawat sa masakit na lang tag ulcer. Kaya siya malimot na tag unsaning ting pangaon nga matay kapalit. Mana nga because of voluntarism. And that is really love. Ngadto sa Dios, ngadto si katao usahay magpingit sa ta sa kasakit sa atong hunahuna kay nay mangayo nato wag itaw tay makuot. Wag kwarta nga ti kahatag. So ngadto ra gyud nga punan ta lang na imong tiyan day sa pagampo. Really ang ginaglan niya pagkaon. Mana nga that's only love that really conquers that. Amor vincit omnia. Love conquers everything. Amor con apor si paga. Love can be compensated only by love. Muna nga, nining kinabuhian na to, may numdum taning gisulti o gibasa ni Brad Alexander Tanggapan. Gugma Diyos, Yes. nabos tanan, gugma ang imong isikataw sa mga simong galingon. Pero detalyiho na nato na po, ugya po na. Tulo alang sa Diyos, niya ang kaupat nga tos ka na po para na nato sa atong kaugalingon. Ang unang sugo, di ka magbaton og laing Diyos kung katubangan, ay pagbaton og laing Diyos, pagsimbang ng Diyos, mga kahoy, mga siminto ng mga Diyos, pero ay dilim pagbuhat og larawan. Kagipahimo si Diyos larawan sa mga santos, larawan sa mga balaan, o sa mga anghel. Ikaduha din mo gamiton na nga sa Diyos pasipala. Ikatuo, balaan ang adlaw ipapahulay, ang adlaw sa Ginoo, ang adlaw Domingo para nato sa Katoliko. Niya ikaw pa tahurang imong kinikanan para nasuban atong sud sa atong mga minahan. Niya ikalima, di ka magpatay. Ikaw di ka manapaw, di ka maibog sa asawa sa mga sikataw. Kapito, di ka mangawat. Kawaw, di ka magbakak. Kasiyam, di ka maibog sa asawa sa mga sikataw. Ikanapuo, di ka maibog sa mga manggad sa mga sikataw. Napuo gyapon. Muna Brad nga ato na gyud tumano ng duha ka fundamental so sa gingon niya nga ang mga sugo na tingob sa duhara gugma mo the band of perfection. Galatia 5:14. Nya salamat ini nga atong duha nga kauban pero dunay mga nganlan og social concern nasa Talisay City, Cebu, Philippines. Nga nag-ilindasay ang mga tao sa kagulo kabalaka sa to pandemya COVID-19 daghang nangamatay. O ang mga biktima sa Udit Bagyo. Pero ang atong mayor diha kuyog sa mga konsyales nalipay kayo ang mga katawan. Ako nagtuon nalipay siya ng Ginoo kay nangita gyud paagi ang mayor sa pandemya. Nagita sa mga isolation rooms kisangkapan sa mga doktor, nurses ug tambal. Daghang mga simptoma sa COVID-19 na luwas. Kaya kitagan ang mga tao og tanan dato pobre tag 25 kilos nga humay. Unya sa pag-abot sa pandemya 25 kilos nga humay dato og pobre. Unya nagtigom og salapi gikas panudlangan. Niabot og 90 milyones kapin. Nakahatag siya sa mga biktima sa bagyo nga totally damaged, tibuok balay na lusno, ya partially damaged. Lipay kayo. Kung ningon pa siya nga doon na pa nabilin, kaya wa kayo maayong pagkalista, pilia lagi ng tinood nga qualified, hatagan kaya po nato sila. Ya, gipadayon sa mayor yung aksyon agad, nga tanan nga mga masikitun, nga way kabayad sa laboratory test, way kapalit og tambal na nasud sa ospital, way bayad tambal wa say bayad ang doktor. Pero na ay mga tambal nga di mapalit sa parmasya. Gipalit sa aksyon agad. O sa ang mga masinti nga kabos
malipay din na magdadag papel nga pulos resita. Nangaayo na nangguwa. O ang atong mga batanon sa Talisay, karong Mayo, na may graduation, kapin sa 5,000. Nagmugrada, way gastong inikanan. Kay way bayad ang Talisay City College. Way tuition fee. Lipay kayong mga Talisay. Ug sila nagatuo nga hinaot nga kining matangas pagserbisyo nga magkabanha, mulihok, magtukaw, tabang ang mayor ug mga konsyalis. Hinaot sila nga this is the very reason why God or Jesus says, render to Caesar what is Caesar's. Ihatag sa gobyerno sibil ang iya. Ihatag sa simbahan ang iya. Sa mga hinigugma kong igsoon, pasalamat kami sa Diyos sa kaayo nining nahitabo sa Talisay City, Cebu, Philippines. O salamatan ni Dudong Limsua. Ako makauban si Rudy Recasa, si Brad John Porca, Brad Dennis Abarquez, si Brad Carlo Badenas, George Torrefil, o si Alexander Tanggapan. Salamat kayo, tagbo tapon kining inyong amigo, Brad Sok Fernandez. Salamat. Salamat tayo sa Governor, kinanghatag og coupon sa Talisay og cash cards. Nga mga hatagan niya na, ipon nas gihatag sa Mayor Samsam, makakuha sa mga lumber o mga hardware sa mga dapat para sa balay. Ug kadtong cash cards magamit nila pagpalit sa mga bugas ug pagkaon para sa mga biktima sa sunog o sa bagyo. Salamat. Tagbot po ning atong tulumanon ng Dios, mga panalangin. Hail to the true body